Nagsuntukan ang mga players sa kalagitnaan ng isang basketball game sa Lapu-Lapu City. May naghagis pa ng silya, kaya ang friendship game nauwi sa rambol. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa gulo. Sinuspindi na rin sila ng Lapu-Lapu City Sports Commission. Inaalam pa ang pinagmulan ng rambol. Patay ang isang grade 11 student sa Jaén, Nueva Ecija matapos umanong sumailalim sa hazing. Hinadid pa ng kanyang mga kafrat sa bahay ang biktima pero wala na siyang buhay at matigas na ang katawan niya. Sabi ko pa, hindi ka siya hindi ka niya nung kamamatay lang. Ilang oras na yung patay. Bakit hindi nila sinabi sa amin? Alam ng pamilya ni Ren Joseph Bayan na pupunta siya sa initiation ng Tau Gamma Phi Fraternity nitong Sabado. Pero hindi raw siya mapigilan. Ayon sa Nueva Ecija Provincial Police Office, hemorrhagic shock ang ikinamatay ng biktima. May 6 na iba pang kasama si Ren Joseph na isinalang sa hazing. Kasama sila sa iniimbestigahan ng mga otoridad. Tukoy na ng pulisya ang may-ari ng bahay na pinangyarihan ng hazing. May mga pangalan na rin daw sila ng mga miyembro ng frat na nagsagawa ng hazing. Wala pang pahayag ang Tau Gamma Phi Fraternity. Napuruan ng bagyong Julian ang malaking bahagi ng Batanes. Sa tindi ng hangin, nawasak ang isang 5-seater plane na nasa Basco Airport. Narito ang report. Ganito katindi ang hampas ng hangin sa Batanes sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Julian kahapon. Nakataas noon ang signal number 4. Sa isla ng Sabtang, lumipad ang ilang yero. Matindi rin ang pagbuhos ng ulan sa bayan ng Basco. Bahang may kasamang putik naman ang rumagasa sa Uyugan. Sobrang lakas na po ang bagyo dito sa Batanes. Para kaming nililindol sa lakas ng hangin. Napakaraming nasirang bahay. Yung mga tao naman ay nasa evacuation center. Doon sa may Uyugan, kasi parang doon ang dinaanan ng husto yung nung bagyo. Uyugan, Sabtang at iba na. Ang problema po dito, sobrang tagal. Kagabi pa po, magdamag. Tapos ngayon, isa ito sa pinakamalakas na bagyo dito sa Batanes. Isa namang 5-seater plane sa Basco Airport ang nawasak. Ayon kay Governor Marilu Cayco, nakatali pa raw ang eroplano sa 2 truck noong Biyernes pero hindi pa rin kinaya ang malakas na hangin. Bagong tanim lang po yung mga palay na yan pero lubog na po sa baha. Nanalasa rin ang bagyong Julian sa Cagayan. Nagka-landslide naman sa Bugyas, Benguet. Nabuwal din ang mga puno sa Bauco Mountain Province at mga poste ng Mountain Province Electric Cooperative o MOPRECO. Sa Banggi, Ilocos Norte, hindi na passable ang Abot Bridge na nasa boundary ng Barangay Lanao at Barangay Malasin. Napilitan ng dumaan sa hanging bridge ang mga taga-Quirino, Ilocos Sur. Hindi na kasi makadaan ang mga sasakyan sa spillway dahil sa pagtaas ng level ng ilog. Habang sa Baguio City, stranded ang ilang motorista. Hindi na kasi madaanan ang bahagi ng Nagilian Road. Makapal din ang fog sa Marcos Highway. Pero tuloy ang clearing operations ng mga tauhan ng DPWH. Naramdaman din ang epekto ng bagyong Julian sa iba pang bahagi ng Luzon gaya sa Tarlac, kung saan bumisita si Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi roon ng mga titulo sa halos 5,000 mga benepisyaryo. Bago ang pagpapasinaya sa unang lithium battery manufacturing plant sa bansa sa Capas. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert, and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods. Mag-intensify pa ito so we'll have to watch until it's finished. Dahil din sa epekto ng bagyong Julian, nagpakawala na ng tubig ang Ambuklao, Binga at Magat Dam.
Posibleng maabot ng Bagyong Julian ang Super Typhoon category sa susunod na 24 oras. As of 11 p.m. bulletin, nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes, signal number 2 sa Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at Nueva Ecija. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Julian, 155 kilometers ng west-southwest ng Itbayat, Batanes. May lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at bugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Nahuli ka ang pananaksak sa isang batang babae sa Tarlac City. Nagsiselfone sa waiting shed ang 12 anyos na biktima nang biglang lapitan ng isang lalaki. Tsaka siya pinagsasaksak at inagawa ng cellphone. Ayon sa pulisya, ligtas ang lagay ng bata. Naaresto naman ang suspect sa tulong ng isang concerned citizen. Paliwanag niya sa mga otoridad na gawa niya ang krimen para mabayaran ang mga utang niya. Na-recover ang gamit na screwdriver at ang ninakaw na cellphone. Naharap siya sa patong-patong na kaso. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Tatakbo ang independent candidate si Senator Amy Marcos sa eleksyon 2025. Sabi ng senadora, umalis siya sa slate ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayaw niyang pumanig lang sa isang partido. Bukas daw siyang pumunta sa kampanya ng administrasyon kung imbitahan siya ng Pangulo. Sabi naman ng Pangulo, okay lang na independent ang kapatid niya dahil dati na rin daw siyang tumakbo bilang independent candidate. Samantala, nag-anunsyo rin ang kandidatura sa pagkasenador si Dr. Willie Ong. Asawa raw niya ang maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy bukas. Nagpapagamot siya sa Singapore dahil sa sarcoma, isang pambihirang uri ng cancer. Self-confessed Chinese spy na nagsabing espiya rin si Alice Go, pinag-aaralan ng mga miyembro ng Quad Committee na dayuhin sa Thailand. Ang alegasyon base sa inilabas na dokumentaryo ng international news organization na Al Jazeera. Definitely hindi po ako spy. Ayon sa National Security Advisor, kailangan pang i-validate ang impormasyon. Ang tiyak lang daw, bahagi si Go ng isang international crime syndicate. Barko ng BFAR, hinabol ng China Coast Guard sa bahagi ng Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea. Maghahatid sana sila ng ayuda sa mga mangingisda. Ilang beses ding sinilaw ng China ang eroplano ng BFAR. Sinagot yan ang radio challenge ng BFAR. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa civilian vessel ng Pilipinas ang missile boat ng Chinese Navy. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Now, ang mapanakit at maraming hugot na teaser ng Hello Love Again, patikim pa lang daw sa mga dapat na abangan sa sequel, ayon kay Alden Richards. One hot Americano for Joy. For Marie. Ano nangyari kay Joy and Ethan? Bakit ganun? Bakit Joy is gone? So abangan nila, may trailer pa tayo. Yan at iba pa sa showing ng pelikula sa November 13. Labis naman ang pasasalamat ni Alden sa pagkilalang natanggap ng Pulang Araw kamakailan sa Asian Academy Creative Awards 2024 bilang national winner for Best Promo or Trailer category. Nakakatuwa na hindi lang tayo nakakakuha ng recognition sa local scene but also sa international scene for this very beautiful project. So we thank you. Hi guys, it's Kylene and on my side is Kobe. Kailin Alcantara at Kuwi Paras naglaro ng bato-bato pick with a twist. Suga ng BTS pinagmumulta ng mahigit kalahating milyong piso dahil sa drunk driving. No comment pa si Suga at kanyang label. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala ng Games and Amusement Board at GAD Focal Point System ang natatanging kontribusyon ng kababaihan sa larangan ng professional sports. Binigyan ng Trailblazer Awards ang mga atletang Pinay na lumahok sa sports na karaniwang panlalaki.
Exemplar Awards naman para sa mga nagtataguyod ng pakikilahok ng kababaihan sa sports at Paragon Awards para sa mga individual o organisasyon na patuloy na nagiging modelo ng kahusayan at tagapagtaguyod ng partisipasyon ng mga kababaihan sa sports. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.